Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, naalis na po yung mga estudyante ko. Ayan na po si Chrislyn. Papasok na po siya. Pati si Sansan. Sina, babay na. Babay na ito na Papa Bits. Sige na, ayaw na pagkapot dito. Paghinay na ka mo, paghinay. Mga lasiti na. Chu. Luna. Chu. Gidaw mabon nyo, giluna. Chrislyn. Nagkakaano po tayo. Yung tawag sabi, kakapulikit po tayo sa pag-asikaso sa mga bata. Nagising po ako kanina alas 3:10. Akala ko alas 4 na, alas 3 pa lang pala. So, ang ginawa ko, nagsaing lang muna ako. Tapos, bumalik pa ako sa paghiga. Agoy, nakatulog ako ulit. Paggising, pagtingin ko sa cellphone ko sa oras, alas 5:30 na. Yun, dali-dali po akong magluto ng ulam para baon nila. Nakaluto naman po tayo ng sinaing. Tapos habang nagluluto po tayo, ginigising ko sila. At saka pati si Sia ginising ko dahil hindi naman siya pwede pang pasamahin doon sa school dahil mag-aano pa lang po daw kami, mag-a-arrange ng room nila. Tapos diretso ng mga mag-officer, ano bang tawag doon? Mag-i-elect ng mga officer para sa eskwelahan ng daycare. Alas 8. Kaya ayun, pagkatapos maligo ni Sansan, sinabay ko silang dalawa, si Chrislyn at saka si Sia. Yung oras po ngayon guys, na. Hindi ko kung ano yung wala. The shitties. Yung nila, Chrislyn, dapat pagpunta sa school 7:30 dahil pag 7:45 magpa-flag ceremony, pareho sila ng kuya niya. Kaya ang inidiya ko na lang, pinasabay ko na lang si Chrislyn kay kuya niya para isang balikan lang po. Para pagbalik ni Papa Bits, kami naman ni Sia. Isasama ko na lang si Sia, tapos nasutso po yung meeting namin sa daycare. Kasama ko si Sia. Tapos pwede naman po silang maghintay siguro sa akin kasi. Pero ewan ko lang kung ano ang magiging resulta nito. Yan, ninayusan ko si Sia. Tapos maliligo po tayo. Dahil mayroon kaming pupuntahan ni May Timang mga 7:30. Mamaya na po yung pagligpit ng bahay. Agoy. Mamaya na po tayo maglilinis. Ayan, inanuhan ko na muna si Sia. Binisan. Buwat. Pag-hi. Hi po. Tapos yung kape ko lumalamig. Inumin muna natin para maanuhan yung tiyan natin. Hindi na lang po ako nagla-live. Pag nagigising kami, hindi na lang po ako nagla-live kasi maano yung mga bata. Maano yung oras namin. Nawiwili sila pag nagla-live ako. Diyan na lang po sila nakaharap. Basta alas 3 pa lang po ako bumangon. Nakala ko alas 4 na. Kasi na po ako makatulog kagabi mga alas 12. Alas 12 na po ako makatulog dahil katapos kong maggawa ng empanada, nanhugas pa ako. Na para pagka ngayong umagaw, wala na po ako daming gagawin. Yun pa din ang resulta. Papunta na po tayo ng eskwelahan ni Sia. Mag-aalas 8 na po. Andun na si Sia, nauna po na sa akin. Excited na batang mag-aral. ano daw yung magiging resulta po pag na po
umpisa na talaga yung klase nila. Diyan lang muna kayo mga aso. Nagkakandagula lang ako, nagkakandagula lang. Guys, ayan, maghahapon na po. Kauwi lang po namin ni Sia galing sa school niya. Pero hindi naman ibig sabihin na galing lang school dahil pagkatapos po ng ng meeting nila mga alas 11, umuwi po kami dito, kumain muna, tapos umalis, balik agad. Pagkatapos nag-deliver muna kami ng empanada doon sa Don Pablo. Tapos diretso po bumili ng mga requirements na naman ni Sia. So siya naman po yung binilhan ko dahil si Chrislyn tapos naman, at saka umpisa na po talaga yung nila. Yung klase po nila bukas. Schedule na po kung ano po yung anong session siya. Umaga din naman po, walang hapon dahil sabi ng teacher, walang hapon na papasok dahil yung mga bata daw ganito sa edad, mga ganitong oras is nakakatulog. So yung ginawa na lang po, bali 34 po sila na pupil, balihin natin. May 8 to 10, yung medyo parang baby pa, mga 3 months, year old, ganun ba, yung 4 or 5, 10 to 12. So yung medyo mga baby pa, 3, 4, ganun, 3 to 4 years old, 8 to 10. Mabuti na lang po na 10 to 12 po siya para hindi naman po isturbo sa pagtulog si Sia sa umaga dahil ginigising talaga po sila. Katulad kanina, ayaw pa niyang bumangon dahil nanggigising po ako alas 5:30. Siyempre kakain, maliligo, magbibihis. Natatapos kong mabihisan si Chrislyn mga mga 7:15 ganon. Although yung pasok ni Chrislyn is 7:30. Mabuti na lang po na 10 to 12 po yung klase niya para hindi naman po ako magkagulalang. Kasi kaming lahat talaga maliligo, magbibihis kung pareho po yung pasok nila ng ate niya. Buti na lang po medyo may pa na oras, medyo marirelax kasi 10 yung pasok niya. Mabuti na po yung ganun para naman po ako makaka-relax kasi maaga pa po tayong nagigising. So ayan, na anuhan ko na po siya, nakumpleto ko na po yung mga gamit niya dahil yung iba hindi ko po binili dahil may pa ni Chrislyn na mga requirements na hindi po nagamit sa grade 1. Binigay naman po ng teacher katulad nitong glue, tapos yung gunting, asan na po yung gunting, Sia? Yung gunting Sia, nasaan? Ito po, yung gunting. Yan. Tapos may pinaka-health kit po sila. Health kit. Tapos namumroblema po ako kung ano ang yung kit niya, wala naman po ako dito dahil yung ilalagay lang po towel, toothbrush, tapos suklay, at saka nail cutter. So, naghanap ako kung yung pouch ba na lalagyan niya. Buti na lang po, meron po ako dito na magagamit lang muna habang hindi pa po siya nabibilan ng mama niya kasi mag-order naman yung mama niya ng maliit na bag. Ito lang muna yung gagamitin ko. Galing po ito kay Ate Sonia, nabigay niya. Kinuha ko lang muna yung laman. So, temporary ko lang muna na ilalagay dito yung suklay niya, toothbrush, tapos, ayan, nail cutter. Asan na yung nail cutter? Nail cutter, ayan. Ayan.
Kay Chrislyn din ito dati. Hindi naman nagamit. Siya ngayon ang gagamit. Tapos mayroon naman din po siya ditong towel. Ayan, na galing yan sa mama niya. Napadala sa package. Tapos, yung ibang lapis, na marami po silang lapis dito, na galing sa padala, nagagamit na din. Marami po akong na-save kay Sia, mga requirements ngayon dito lahat kay Sansan at saka kay Chrislyn na binili lahat dahil wala po ako dito. Yung kay Sia, tulad nito, RP4, binigay ko na ang lahat dahil 5 piraso lang naman po yung hinihingi ng teacher. Mga kay Chrislyn din yan, itong art. Bibigay ko na lang yan. Tapos meron ding natirang short band P4. Tapos yung binili ko na lang yung long. Tapos itong clay. Ito yung nabili ko ngayon. Tapos din itong Crayola. Bigay din ito ni May Timang nung una. Tapos may roller pa yan. Tapos mayroon naman pa ako ditong drawing book pero long. Pero ang kailangan nila is short. Ayan, short. Yan po yung binili ko ngayon. Medyo nakasave tayo sa mga requirements ni Sia. At saka itong crepe paper. Ito lang po yung nabili ko. Bali, kompleto na po siya sa requirement. Itong plastic envelope. Dahil dito daw ilalagay yung halimbawa drawing nila. 2 yung pinabili. So, pagpasok ni Sia bukas, meron na po siyang ipapasa. Meron na po siyang ipapasa na mga requirements. Ayan. Yung kulang na lang po ni Sia yung uniform niya. Meron naman po siyang bag. Uniform na lang po, uniform at saka pang-PE. Yan yung kulang na lang kay Sia dahil talagang wala pa naman siyang uniform dahil nag-umpisa pa lang. Guys, papasok na po ako. Mag-aral ako mabuti. Akong bahala sa inyo. Ba't ikaw ang bahala sa inyo, Ikaw naman yung nag-aaral. Huwag kayong mag-alala dahil mag-aaral akong mabuti. Ganon, di ba? Oo. Tas ang laman ng bag niya, yung laman ng bag niya, yung pinapabili na notebook, 40 leaves na double line, hindi na rin po ako bumili ng notebook dahil may pambigay noong last week na ng pasukan nila Chrislyn, mayroon pong nagbigay ng ganito, bag, yan bag. Tas ang laman nito na bag, 2 notebook, ayan, 2 notebook na ganito. Double line po siya, yung isa din dito na. Yan. Double line, oh. Tapos makapal siya. Siguro 100 leaves to. Makapal, double line. Sasabihin ko na lang po sa teacher niya na kung ito na lang po yung ipagamit sa kanya. Instead na 40 leaves, ito na lang po. Siguro 100 leaves to. Kasi makapal. Tapos mayroon ding papel. Pang grade 1. Yun na lang po yung ipapagamit ko sa kanya. Hindi na lang po ako bumili. Tapos, meron din po tayo ditong lapis na mga padala din sa kanila noon na itinago ko lang. Ayan. Iwan ko kung sino po yung ang nagbigay nito noon. Ayan, nakapangalan pa nga. Sia at saka Chrislyn. Dito ko lang. Meron naman po silang dito, drawing box, drawing book, pero malapad. Yung kailangan lang
Wala pala. Ano? Color activity pala. Hindi pala drawing. Ayan, pang color. Kasi nga ang kailangan is drawing book yung short. Hindi pala. Pang drawing book. Pang color. Kung kakailanganin nila ng ganito, papadala ko. Mayroong nagbigay po nito yan, nakapangalan po. Parehan nito, Tapos mayroong pang ballpen. Kay Sia. Hindi ko lang po naalala kung sinong may nagbigay nito. Kay Tita Angie yata yun. At saka si Ma'am Rosie at Ma'am Angie. Yun. Naalala. Tapos meron naman po sila din ditong gunting. Hindi ko po ito yung ipapadala kasi maganda, mawawala lang. Yung na lang yung binili ko na noon sa grade 1 pa si Chrislyn. At saka mayroon din po sila dito babasahin na letter. Yan. Tapos may makapal po dito si Chrislyn na yan, makapal para kay Chrislyn. Ay, pang kindergarten. So, si Sia din yung makakaano nito. Makakagamit pag kindergarten ni Sia dahil grade 2 na si Chrislyn. Doon naman sa Tacloban nag-kindergarten si Chrislyn. So, bali si Sia yung makakagamit nito. Ayan. Dito pala yung drawing book ni Chrislyn. Pero malaki po siya. Yan, drawing book. Tapos may pangalan pa niyang ate niya. Yan. Short naman po yung kailangan. So, binilhan ko na lang po ng short. Kaya, ayan. Hinahanda ko po ito. Para pagkabukas, hindi na po tayo talaga magkagulalang, uy. Para bang ako talaga yung ako yung pumapasok. Dahil araw-araw ako po yung ng mga gamit nila. Naghahanda. So, ayan ito lang muna yung gagamitin ko na pinaka health kit ni Sia. Tapos pinapadala po sila ng panty, extra panty, short. Sabi pa nila dito is purol at saka damit. Mabuti na lang na hindi ko po binigay po sa kanila na paglalaro-laruan lang. O ngayon, nagagamit na po nila. Kasi pag ibinigay ko yun sa kanila, ngayon, wala na yan, basura na. Mabuti na lang na itago ko. Tapos naalala ko po na parang mayroon po akong natatago na ganyang mga gamit na requirements ni Sia ngayon. Tapos yung mga lapis talaga, yan, gamit na gamit po yan. Yun po yung sinasabi ko kay Chrislyn na yung lapis, inaano lang po niya dahil siguro naiisip ni Chrislyn, marami pa naman ako doon lapis kahit maubos ito. Hindi naman po ganun yung paggamit. May roller din po ito at saka may lapis din na kasama itong bag na to. Tapos may eraser. Yung kulang na lang po kay Chrislyn Sia, nakalimutan ko yung pangtahar. Pangtahar, hindi po tayo nakabili. Bukas na lang. Na po ako kasi mainit na. Galing po kami dun sa Don Pablo nag-deliver. Tapos diretso nagbili ng mga requirements ni Sia. Yan, bigay din po ito na eraser na nagbigay dito sa bag. Grade 1 si Chrislyn. Isang kandidato siguro ito dito. Mga member ng Sanggunian. Ang panlalawigan. Marami po sila, marami. So, ayan, nagamit na po. Nakasave po tayo sa sa requirement ni
siya ngayon. Ang akala ko wala po akong may papasa bukas. Kasi sabi ni Mama Walin, bilhan lang muna ng yung maliit-liit lang. So naghanap po talaga ako ng ng solusyon na makakumpleto po ako talaga. So yan, nakumpleto na po. Ang problema ko na lang po yung namin. Basta yun, hindi ibig sabihin na nakumpleto na mga requirements lang. Meron din pong mga kunting babayarin. Maghintay na lang po tayo kay sa papa nila dahil naubos doon kay kay Ate Crislin niya. Nahuli naman po si Sia na yung mga requirements dahil huli naman po yung umpisa ng klase ng mga daycare. And then schedule po sa mga bata kada araw lima ata na bata, pero hindi po sila yung gagawa, yung mga parents. So yung kay Sia, schedule niya Friday, sweeper, tapos kada araw po nagluluto po kami doon dahil feeding lang, pero yung feeding po na hindi yung parating yung bulgur, champurado, iba-iba po na kami po yung magluluto ng mga parents. Naka-assign po kami, bali sa isang araw 5 kami, 5. Sa first session, sa second session, yun. Pero hindi mahirap. Yun nga, mapapasabak po tayo dahil marami pong mga activities. Pagka 24 nga, family day agad nila. Iwan ko kung saan po yung family day nila. Sinabi ko sa mama nila, agoy, family day agad yung yung isa mong estudyante. At papangalanan na naman po natin ito dahil baka magkapalit-palit. Tapos natatawa po ako kanina, na po kami ng elect officer. Wala lang po akong imik. Pointed lang po kung sino magiging presidente. Wala lang akong imik. Tapos tiningnan nila po ako, ikaw daw kunote. Singko may trabaho po ako. Sige ko no. So hindi po ako nakuha. Kasi obligado po na magpunta doon araw-araw. Kung sino po yung magiging officer, talagang nandun ka araw-araw kasi katulong ka po sa teacher nila. Parang nag-resign na po ako. Ayoko na po maging officer. Mula pa kasi nung nag-aaral pa yung mga anak ko, palagi po tayong officer hanggang sa may inalagaan po akong 2 bata. Mag-umpisa silang mag-aral, yung 3 months old na binantayan natin hanggang sa mag-umpisa po silang mag-aral na 2, yung isa daycare, yung isa kinder. So syempre ko yung tagahatid, sundo, na pinapagkamalan na ako yung nanay nila. Talagang ako ang napipili palaging officer, hanggang sa dito na kay Sansan, hindi rin po ako hindi na po ako wala. Parang lang po ako, nagpapasbay. Sabi ko sa kanila, ayoko na kasi nakakapagod. Kasi obligado talaga na magpunta ka doon, magpapatawag ng meeting. Kagaya ko na maraming mga gawain dito sa bahay. Agoy, sabi ko, resign muna ako. Sila naman, kasi mga bata-bata pa, lalo na ngayon, daycare. Mga bata pa talaga yung mga nanay. Silang dapat gumanap naman ng mga official. Resign na po tayo.
Ayan. sabi ni Sia, Mama Dax, okay ka na. Marami ka na kunong sermon dyan. As! Upaya lagod day nga. Estudyante ka nga. Ako init magkinuan. Baka ako, ikaw yung, yung estudyante, ako yung nag-aaral. Bakit naman sila teacher matutuduan mga bata? Para matuto. Kanina nga meeting pa lang ha, nasa likod niya ako. Siya hindi siya malikot pero yung mata niya ginaganon yung mga magiging kaklas niya. Parang gumaganon yung mga tinututukan niya, lalo na po may dalawa na mga pasaway din habang nagmi-meeting, mga lalaki, dalawang lalaki. Agoy, nasa silong ng misa, may nasa ibabaw ng misa, may umiiyak. Tapos, natatawa po ako sa kanya kanina dahil medyo nagtatagal na po yung meeting namin. Nagreklamo po siya. Sabi niya, ba't matagal ko no yung meeting? Marami daw ko nung sinasabi pa si teacher. Yung teacher nila, hindi po nagpapatawag na ma'am. Tita, yan lang po. Tita, yan tawag ko kani ang teacher ko. Tita, yan. Tita, yan. Hindi ma'am. Hindi teacher susit. Ate, yan. Tita. Tita, yan. Hindi si teacher susit. Kasi yung teacher susit, teacher yun ni Ate Creslin nung grade 1. Oo, hindi ko yung teacher. Pag grade 1 mo, pero matagal pa kasi magkikinder ka pa sunod, matagal ka pa makapunta kay teacher susit. Pag nakapunta ka na kay teacher susit, hindi ka na tuturuan na magbasa, magsulat, dahil marunong ka na, dahil dadaan ka pa ng kinder. Diba? Oh, ngayong ito kay mahugaw. Kaya, ngayong daycare, makinig ka kay Tita Yan sa leksyon niya. Huwag yung laro ng laro. Magpapasaway kay Tita Yan. Tapos, makikisabay ka sa sa classmate mong malikot. Huwag. Sasawayin mo na huwag tayong malikot. Diba? Sabi ko kay teacher, teacher, sila, mga classmate ko, hindi maglingkod. Oh, hindi maglingkod, hindi maupo. Ay, susumbong mo. Ganon. Nandito na tong natin. Estudyante yan. Pagkuha na ng chinilas. Sinuot na po yung bagong sapatos niya. Bagong medyas. Gamit na po yung bag niya. At i-check natin po kung ano ang nangyari. Huwag maingay. Nakatulog si Sia. Napagod yan. Yan. Knockdown. Kumusta yung school mo ngayon? Okay lang. Yan, very good po siya ngayon. Inubos yung niya, yung baon. Kasi yung ulam niya is skinless. Nasarapan po siya. Pinagpapawisan ka man. Mainit. Sige, doon na magbihis, doon na. Tayo, guys. Yan, tinirhan namin po siya ng snack namin dito sa bahay. Ice candy at saka 2 cheese bread.
Cheese bread po. Yan. Sasahati tayo ng konti dahil hindi ako nakatikim kanina. Ito na lang ito. Ha? Oh, ako niya lang yan. Salamat. So, pinapak ni siya kanina. At knockdown si siya, knockdown, napagod. Nakatulog. Yan ang sinasabi ni Okay. sinasabi ng teacher nila na walang klase sila sa hapon. Puro umaga lang dahil yung nangyayari po pag may hapon sa mga ganong edad, yung mga bata daw is natutulog sa room. Kaya puro lang umaga. Hinati na lang po nila. Kaya ayun, may 8 to 10, 10 to 12. Kansiya? Umaga lang po yung nila, klase. Kami. Si Creslin ng kasi whole po siya. Ginigising ko mga minsan 5:30 pa lang ginigising ko na po siya dahil pong gisingin si Creslin. Matigas. Nakakalimang bisis dahil pag ginising mo siya ng umpisa gumaganon lang ng kumot, nagtatalokbong. Pangalawa na pag gising, tatalikod. Para po siyang nagtatumbling nung sign ng tumbling ng bishi ko. Hanggang sa mag-alas 6 yan. Hanggang na matatapos ako magluto. Pag hindi mo kinulit na bangon na, gising, sa amin sa waray, pamuhay-puhay, hindi yan. Minsan, babangon, nakaupo, nakapikit pa. Pareho sila ng kuya niya. Pag ginigising, nag-ano muna sila sa pum. Parang nagro-rolling pa sila sa pum. Si Sia kanina, nadamay din sa pag gising dahil hindi pa naman ko alam kung ano talaga yung schedule niya ng pasok. Mabuti na po kanina nagbigay na po ng schedule. Yun nga. Alas 10 po yung pasok ni Sia. Ang aga mo, may klase na sila. Umaga laga ni Ira klase, paghapon ganito wala na. Ano lugod sila? Siyempre grade 2 ka na. Whole day yung kay si Creslin yung pagod. Talagang mapapagod kasi mabait si Creslin sa room nila. Nagsisweep po sila pag sinusundo doon. Nagaano pa siya, naglilinis pa ng room. Nagwawalis pa siya doon. Inuutusan ka ng mamo mo. Ano si man? Amo. Tumataas pala siya ng ng kamay niya kung sinong gustong maglinis. Ako naman, schedule namin kay Sia is Friday. Mabuti na yung Friday. Friday yung namin. Yung sweep. Kasi pagkahapon, walang klase na, pwede na po tayong maglaban ng mga uniform. Para pagka Sabado, relax naman po tayo.